Okay, alam nyo ba na sa halagang 45,290 pesos, makakabili ka na ng MacBook. Ito yung MacBook Air M1 na 8 to 56 gigabytes yung configuration. Mabibili nyo lang yan sa Beyond the Box. So, yung 45,290 pesos ay hanggang April 30. So, mas maganda, samantalahin nyo para makabili na kayo ng bagong laptop. Napakamura. Baka mas mahal pa yung ginagamit mong phone sa ngayon. Ngayon, yung M1, 4 years old na, so 2020 na release. At mula din 2020 ay nakagamit na ako ng M1 ng Apple. Ang gamit ko noon ay Mac Mini na 512 gigabytes yung configuration. So, ginamit ko siya the whole pandemic. Tapos, nagamit ko siya sa editing, sa gaming, mga ganyan. Sa halos lahat ng scenario, nagamit ko siya kahit sa Office Works. Tapos, may mga times din na medyo bumalik ako sa Windows. Pero, ngayon, naka-Apple na naman ako. Ilang months na rin. Ang ginagamit ko ngayon, Mac Mini pero 16 1 terabyte naman yung configuration. So, yung napapanood nyo ngayon ay rendered sa Apple Mac Mini na M1. So, talagang subok na subok ko na yung Apple M1 at madali para sa akin na i-recommend yung MacBook Air M1 kasi alam ko na yung performance ng M1. Pero bago natin isa-isahin na pag-usapan yung mga features na pwede ninyong i-consider para mabili nyo yung MacBook Air M1, unboxing muna tayo. So, ito guys yung box, itong MacBook Air M1. At makikita nyo sa bandang likod na yung original price ito ay 64,990 pesos. Kaya talagang sobrang layo na ng binaba ng presyo nito. Meron lang tayong pupunitin ditong plastic and upon opening the box, yung MacBook Air agad yung bubungad sa atin. Sa pinakailalim, makikita natin yung USB-C to USB-C cable. Meron din ditong document sleeve na sa loob ay merong manual at sticker. At ito naman yung ating 30 watts na charger. Okay, so ito na guys, yung ating MacBook Air M1. Kita nyo naman, sa itsura pa lang, alam mo na napaka-modern pa rin. Talagang sasabay pa rin sa mga laptops ngayong 2024. Tapos, sobrang nipis guys. Napaka-nipis talaga. Tapos, kayang-kaya natin i-open yung laptop na to ng isang finger lang. Ganun ka-comfortable to. O nga pala, konting tip lang. Para dun sa mga nagkaplanong bumili ng case para sa kanilang mga MacBook or kung anumang klaseng MacBook ang ginagamit mo, mas maganda wag po kayong bumili ng case. Ang gamitin ninyo ay ano lang, yung sleeve. Sleeve lang. Kasi hindi naman natin palaging ginagamit talaga yung mga laptop natin na bukas sara o kaya hindi naman tayo palagi nagta-travel. Mas maganda sleeve. Kasi kapag case, maapektuhan po yung weight ng ating MacBook at makakaapekto yun ng malaki sa hinge. And eventually, yun yung magiging reason kung bakit masisira yung hinge. Okay, konting tip lang. Anyway, so itong MacBook Air M1 guys, sobrang gaan ito. 1.29 kilograms to be exact. So kung magta-travel tayo, dala-dala natin to, naku, walang kaproblema. Halos walang nadagdag na weight sa bag natin. Well, meron naman, pero hindi kagaya ng ibang mga napaka-bulky na mga laptop sa ngayon. Ito, napakanipis na, hindi pa ganun kabigat. So itong MacBook Air M1 ay merong 13.3-inch Retina display na 1680 by 1050 yung resolution. Ang kanyang max na brightness ay 400 nits. Yung kanyang color coverage ay P3. Tapos meron din siyang True Tone para mas maging natural yung kulay ng ating display sa anumang lighting situation. Tapos itong M1 chip ay merong 8-core CPU, 7-core GPU. Meron siyang 8 GB na unified memory at 256 GB na SSD storage. Okay, pag-usapan lang natin saglit guys yung display nitong MacBook Air M1. So, isa to sa may pinakamagandang quality ng display sa ganitong presyo. No? Less than 50,000. Maghanap ka ng mga laptop na yun na ganyan ang presyo. Itapat mo yung display nito. Mapag-iiwanan talaga yung mga yun. So, malaking bagay yan, lalo na dun sa mga nagko-photo editing, video editing. Yes, pwede siya sa video editing. Kasi nga kagaya sa nabi ko kanina, the whole pandemic, ang gamit ko ay 8 gigabytes din ng Mac Mini. So, almost same sa configuration nito. 512 gigabytes lang talaga SSD na ginamit ko nun. Pero ito 256 gigabytes, so hindi naman ganun kalayo yung difference pagdating sa storage. Pero sa RAM, 8 gigabytes. Tapos hindi pa ako naka-ano nun, macOS Sonoma, ito Sonoma na. So mas maganda pa yung performance nito compared dun sa una kong ginamit. So again, sa kahit anong scenario, pwede talaga to. And kagaya sinabi ko kanina, kahit sa gaming, na-test ko na itong M1.
kahit sa medyo mabibigat pang mga games sa Apple Arcade at kahit sa Steam na compatible sa macOS, pwedeng-pwede. Talaga nag-enjoy pa rin ako sa performance niya. Although hindi niya supported yung mga high refresh rate gaming sa ngayon. Tapos itong MacBook Air M1, naka-Touch ID na rin to. So may fingerprint scanner siya. Kapag inopen natin, hindi na natin kailangan i-type yung password. Fingerprint lang, pwede na. Yun ay kapag, halimbawa, na-open na natin, tapos close natin, nakaslip lang siya. Pag open natin, fingerprint na lang ang kailangan. So napakalaking convenience. Tapos guys, yung webcam nito, 720p. Yes, hindi pa rin 1080p, pero makikita nyo naman, maganda pa rin. Yung quality, pwedeng-pwede sa mga video conference. Meron din itong dalawang speaker sa may taas and very satisfied ako sa sound. At kahit pa nakasaksak to habang ginagamit natin, ibig sabihin yung full speed niya ay binibigay ng laptop na to, walang noise guys. So kung medyo sensitive tayo sa ganun, kung mahanap tayo ng laptop na napakahina lang ng sound kahit na ang bigat na ng application na pinapatakbo natin, sakto to. Kasi wala tong fan sa loob. So again, kahit na full performance yung binibigay sa atin, walang fan na mag-iingay para palamigin to. Pero din tong 49.9 watt-hour na battery, tapos 30 watts yung kanyang charging speed. And pagdating guys sa battery performance, isa tong MacBook Air M1 nako po sa may pinakamatagal na battery life sa lahat ng laptop sa ngayon. Kasi nga hindi siya ganun ka-power hungry kapag hindi nakasaksak sa power outlet or sa charger, tapos naka M1 unified chip pa tayo. So talagang magtatagal talaga sa atin to in one charge. So if ever, bigyan ko kayo ng scenario. Full charge natin itong MacBook Air M1, tapos nag-travel tayo, nakalimutan natin yung charger. Sabihin lang natin ganun, 100%, tapos ginamit natin siya the whole day, kinabukasan, kahit hindi natin to charge. Siyempre, depende pa rin sa kung anong klaseng usage yung ginawa natin. Pero possible, may 50% battery life ka pa. And kagaya din na sinabi ko, subok na subok ko ang Apple M1 sa video editing. Well, hindi naman siya super bilis mag-render. Kung minsan din, lalo na kung 4K tapos magkapatong doon sa timeline yung dalawang video file, medyo may hiccup siya ng kaunti. So, kailangan mong baguhin yung resolution ng preview doon sa timeline. Pero, other than that, wala na ako nakitang issue. And lalo na ngayon, yung DaVinci Resolve na ginagamit ko sa pag-edit ng video ay compatible na sa Apple M1. So, hindi na ito gagamit ng Rosetta para lang patakbuhin yung software na yun. So, talagang full speed yung ma-experience natin sa editing. So, yun guys, yung mga gusto kong i-share tungkol dito sa MacBook Air M1. And kagaya na sinabi ko kanina, samantalahin nyo yung sale sa Beyond the Box. Kasi ito na yung chance nyo na makabili ng murang MacBook. At alam naman natin guys, na kapag Apple product, lalo na yung kanilang mga laptop, quality talaga. So, matagal natin gagamitin to. Ang isa pa lang, gusto ko pang i-advise sa inyo kung bibili kayo nito kasi nga 256 GB lang yung storage na bili kayo ng external SSD kasi sa ayaw at sa gusto natin kahit sobrang tipid natin talagang padaling maubos yung 256 GB sa isang laptop. Pwede naman kayong mag-DIY ng external SSD, pwede kayong bumili lang ng enclosure sa Ugreen, meron yan. Kung meron kayong may ginagamit na kayo dating NVMe SSD tapos gusto nyo gawing external SSD, pwede yon. Pero kung gusto niyo ng talagang external SSD na na ready to use na, SanDisk guys. Maganda yung SanDisk tsaka Samsung. Yan, ilang tips lang. So yun muna guys, maraming salamat sa panonood. Sana nakatulong tong video na to para makapag-decide kayo kung dapat nyo na tong bilhin. And again, highly recommended ko pa rin to ngayong 2024. Yung Apple M1 hindi kayo ipapahiya. Lalo na naka-Apple Sonoma na tayo. Napakadami ng optimization sa mga M1 chip at talagang layo na ng performance compared nung una nilang i-release yung Apple M1. So lalagay ko guys yung link ng Beyond the Box dyan sa description box sa baba kung gusto nyo itong orderin. Maraming salamat guys para sa aring unboxing and reviews. This is Sulit Tech Reviews.